Mabilisang sharing lang ito mga master, yan, explanation. Ano daw yung mga mai-recommend ko na mga gitara for beginners? Napakagandang topic to mga master, kaya kung ito rin yung gusto mong malaman, so manood ka. Saglit lang itong video na to. So lahat ng sasabihin ko dito is part yan ng aking guitar journey experience. Nasa sa inyo na yan kung agree kayo dito or hindi. Magandang gitara is hindi yan sa brand. Nasa feel talaga yan. Hawakan mo muna yung gitara kung komportable ka bang i-play siya. Yun yung una-unang titignan. Kahit budget na guitar or mid-range na guitar. Yan. Basta durable siya, magandang quality niya. Goods na yan for beginners. Huwag nating ilagay na bibili lang ako ng mga tag 1.5 na gitara kasi nag-start pa lang ako eh. Nako, yung mga tag 1.5 na yan o meron nga 3K. Yan pa yung hahadlang sa'yo na hindi ka mag-i-improve. Kasi ang unang-una, hindi pantay-pantay yung frets. Pangalawa, matatalas yung dulo ng frets. Pangatlo, ahoy na ginamit, mahinang klase. Electronics, maraming mga static issues yan. At ang pinaka problema sa mga ganong mga gitara, mataas yung action. Pag mataas yung action, hirap tipahin. Hirap mag bar chord. Kahit electric guitar man yan, hindi yan sinasabi na pag electric guitar malalambot yung string, hindi. Nasa action yan. Kaya natin sinasabi na ang hirap pala mag-gitara. No. Madali mag-gitara pag komportable ka sa gitara. Komportable sa mga daliri mo. Kasi isa sa dahilan kung bakit hindi tayo mag-improve, hindi all the time tayo. Kasi marami na ngayon, accessible na ngayon yung mga knowledge about sa gitara. Minsan sa gamit natin pala. Yung pipiliin nyo yung gitara na hindi ka mahalan pero lumalaban. May quality ba? Pwede ba sa mga beginners yung mga floating bridge? So, take note mga master para sa nag-i-start. Ang dami ko ng video na ginawa nito dati, pero siyempre ang dami pa rin nagtatanong. Itong gitarang to is naka-floating bridge siya. Kumbaga, kaya niyang mag-dive bomb. Ganyan. Versatile ito, ang daming tunog na magagawa. I-compare sa naka-fixed bridge. Ito yung naka-fixed bridge. Telecaster or yung Les Paul natin. Fixed sila. Ibig sabihin ng fixed, hindi na gagalaw yung bridge, yung kinabitan ng string. Ito kasi dahil nakakawami bar to kasi gumagalaw siya. Nababago niya yung pitch ng string. Example, yan o. Wow. Naba mo to, yan, bababa yung pitch. Pag hinatak mo naman to, yan, hatakin mo, tataas yung pitch. So, worth it nga ba siya doon sa mga beginners? Pag beginners pa lang tayo, bibili tayo ng mga ganito ng gitara? Ito yung sagot mga master. Actually, hindi siya worth it para sa mga beginners. Sasakit ang ulo nyo dito sa tuwing magre-restring kayo. Yan, matik. Sa tuwing magre-restring kayo, tatawag kayo ng mga marunong magtimpla ng floating bridge or dadalhin nyo sa guitar looter. So, another expense. Pag beginners pa lang tayo, hindi natin alam yung concept sa, kumbaga, parang physics kasi ito eh. Meron kasing tinatawag na string tension at spring tension. Yan. Magkaiba yan sila mga master. Meron silang kanya-kanyang function dito sa gitara. Pag hindi mo yun naunawaan, hindi mo matitimpla or hindi mo ma-in-tune yung gitara na ganito, mga floating bridge. Kasi naghahatakan yan yung spring tension at string tension. Ito yung string, ito yung spring. So, kailangan natin makuha yung gitna. Standard. Yan. Ngayon mga master, pag lamang yung string, tatalunin yung spring. So, hindi mo makukuha yung standard. Hahatakin ng string. Kumbaga, may kinalaman din talaga yung string gauge dito. Kaya, ito para sa mga nagtatanong, ang may suggest ko talaga na string gauge pag naka-floating bridge kayo, gauge 942. Ngayon, ito naman, pag lamang naman yung ating spring, ito, spring. Lamang, hahatakin niya naman yung string. So, para siyang tug of war.
So dito sa floating bridge, kailangan nasa gitna talaga sila, magmi-meet sila, yung pantay yung hatak ng string at yung spring para nasa gitna sila. Mataas yung spring tension, hahatakin niya yung string ganito. Yan. Kumbaga ito ibabaon niya sa loob kasi mataas ang hatak ng spring. Pag malakas naman yung hatak, yung tension ng string, ang mangyayari ito, gaganito. Yan. Oh, matatalo yung spring. So ngayon, pag beginners pa lang tayo, hindi natin naunawaan yan. Ang pagtono ng mga floating bridge na guitarist, napakasakit sa ulo yan as beginners. Hanggang darating na sa punto na bitawan na ng gitarang yan. Ano ba yan? Diba? Pa yung mga intonation, kailangan pa yan. Diba? So, hindi biro din yung naranasan ko. Ang daming string na naputol. Aralan ko rin yung string na dapat sa ating mga floating bridge. Hindi lang ito mamahalin na string na to is hindi yan mapuputol kahit anong wal-wal mo dyan. No, hindi. Kasi base ito sa experience ko mga master. Si Brave ito, natry ko na sa kanya yung mga mamahaling string. Example na lang natin, Elixir. Natry ko sa kanya yung Elixir. Mahal yan, Elixir, nasa mga 700 pataas, 800. So, mahal yan para sa akin. Hindi tumatagal. Sa long life, wala akong masabi niyan. Pero, pag dito na sa bridge, kasi siyempre i-stressin mo siya eh. Example, ito yung string. Ito kasi yan ang Floyd Rose. Parang ginaganito-ganito kasi yan yung motion yung paghatak ng string. So, para sa akin, experience ko, si Elixir, parang na ano siya, kumbaga sa sobrang balik-balik, parang alambre ba na pag ibalik-balik mo, mabilis siyang maputol. Di ba may mga alambre na malambot, ganyan, putol agad. Pero meron ding makukunat, di ba? So, si Brave, ito, yung nilalagay ko sa kanya simula noon, nahanap ko yung Diadario na NYXL. Yan, kulay black na packaging ito. Yan yung ginagamit ko sa kanya. Hindi siya ganun kamahal doon sa ating Elixir. Pero, mas durable siya pagdating sa walwalan. Para sa akin, master, tiwalang-tiwala na ako sa kanya pag naka NYXL siya. Durable talaga si NYXL. Pero yung ano lang naman kay NYXL, mas mabilis siyang kalawangin i-compare sa Elixir. As beginners, hindi mo pa yun maintindihan kung ano yung mga bagay na yun. So, hindi ko talaga sinire-recommend sa mga beginners. Pero kung beginners ka, tapos halimbawa, marami kang pera, okay to sa'yo. O kasi anytime pwede kang magtawag ng guitar looter, yan. Mag-hire ka ng tutorial talaga, tutukan ka talaga niya. Ito ganito ang gagawin mo, ganyan ganyan yan. Pero paano kung yung mga nag-i-start? 'Yon, na walang kakayanan mag-hire ng mga personal nila na mga so majority kasi ganun eh. Mas maganda yung mga gitarang naka-fixed bridge. Putulan itong gitara to, ilagay mo lang diyan, no? Suksok mo lang diyan sa mga butas na yan. Tapos i-tune mo lang. So, 'yun, napakadali lang para may acoustic guitar ka lang. Napaka-simple basic lang ng mga gitarang mga fixed bridge kasi low in maintenance sila. Ito kasi talagang dugo-dugo utak mo dito pag hindi mo naintindihan. Sakit ang ulo mo dito sa gitarang mga floating bridge pag hindi mo pa ito naunawaan yung sinasabi ko. Ito yung mga may suggest ko. Yan. Yun lang sa ating video na to mga master. So maraming salamat sa patuloy nyo na pag-support at huwag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kilala nyo para makapag-decide na sila kung ano yung mga gusto nilang gitara. Singit ko na to, yung ating gitara J-Craft Guitars is available din ito sa Guitar Pusher at Jolly Music. Meron na rin ito sa Perfect Tone. Yan. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.